Eksklusibo na natutukan ng ating team ang pagsundo mula sa Timor-Leste ng mga otoridad ng Pilipinas kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves. Ang kaganapan na yan hanggang sa sumailalim sa booking procedure ang dating mababatas, ating alamin sa sentro ng balita ni Luisa Erispe. Matapos arestuhin si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. sa Dili, Timor-Leste, Martes ng gabi at naglabas ng pahayag ang gobyerno ng naturang bansa na agaran ng ipadedeport si Teves, ang pamahalaan ng Pilipinas, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Agaran ding naghanda para sa deportation at pagkuha kay Teves mula sa Timor-Leste. Sa pangunguna ng Department of Justice, National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Presidential Communications Office at Philippine Air Force, Miyerkules, alas 11 ng gabi, agad na bumiyahe ang pamahalaan para kunin ang puganting sospek. Nandito tayo ngayon sa loob ng Philippine Air Force C-295, ang eroplano na susundo, inaasahang susundo kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. sa Dili, Timor-Leste. Yung upuan na nakikita nyo sa aking likuran, yung blankong upuan na yan, dyan inaasahan na uupo mamaya si dating Congressman Teves para inuwi na siya sa Pilipinas. Sa eroplanong ito naman, ang kasama natin sa ngayon ay ang mga opisyal at mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Department of Justice, Bureau of Immigration at Presidential Communications Office. Mula Villamor Air Base, nakarating ang Philippine Air Force C-295 sa Dili, Timor-Leste, mag-aalas 12 ng tanghali, Huwebes, oras sa Pilipinas. Sinalubong agad ang delegasyon ng mga embahada at konsulado ng Pilipinas sa Timor-Leste. Nandito na tayo ngayon sa loob ng airport ng Dili, Timor-Leste at makikita nyo sa aking likuran, nag-uusap-usap na yung mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas at opisyal ng gobyerno ng Timor-Leste. Ngayon ay may inaayos lang ng mga dokumento at o mga papeles at kung maayos na yan ay inaasahang dadalhin si Teves doon sa aeroplano at saka siya isasakay doon para nga ipa-deport pabalik ng Pilipinas. Matapos maayos ang mga dokumento sa paglipat ng kustodiya o turnover kay Teves sa Pilipinas, agad siyang pinuntahan ng mga NBI personnel at ng DOJ. Kinapkapan si Teves at saka siya pinalakad papunta sa eroplano. Habang naglalakad si Teves, nakaposas na may kadena ang kanyang kamay at paa. Pero bago isakay sa eroplano, nakiusap si Teves na tanggalin ang kanyang posas dahil hindi naman umano siya tatakas. Pumayag naman ang Pilipinas na tanggalin ang posas. Pero pag-akyat ng eroplano, muli siyang pinusasan sa kamay. Paliwanag ng NBI, protocol kasi na posasan si Teves dahil wanted siya sa Pilipinas. Turn over siya sa atin ng Timor-Leste authorities, nakaposas siya, tsaka pati sa paa nakaposas. So, hindi naman tayo masyadong cruel. Pinusasan lang natin siya sa kamay. But that is protocol. Talagang ganon. Pagka ang tao ay arestado, kailangan nakaposas. Nang makaakyat si Teves sa eroplano at makaupo, binasahan na siya ng Miranda rights. Ginoong Arnolfo Teves Jr., kayo po yun, sir. You are under arrest by virtue of the warrant of arrest issued by Manila Court on September 2023 for 10 counts of murder, 12 counts of frustrated murder, 4 counts of attempted murder. In addition to that, in 2024, a warrant of arrest was also issued against you by the Dumaguete Court for murder, for illegal possession of explosives, for illegal possession of firearms, and for the Terrorism Financing Prevention and Suppression Act. Ginoong Arnolfo Teves Jr., kayo po ay may karapatan malaman ng iyong karapatan. Bukod sa wanted dahil itinuturong mastermind sa Pamplona Massacre o pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo, may waranto rin si Teves sa murder mula sa isang korte sa Dumaguete Court at sa kasong terrorism financing. Matapos nito, umalis na ang eroplano sa Timor-Leste para maibalik si Teves sa Pilipinas. Mag-aalas 3 ng hapon, oras sa Pilipinas, nakaalis na ang eroplano ng Philippine Air Force na
C-295 mula sa Dili, Timor-Leste. Kaya sa ngayon ay kasama na natin dito sa loob ng eroplano si dating Congressman Arnal Teves Jr. at doon na siya pinaupo sa unahan saan katapingan niya ang Director ng National Bureau of Investigation na si Director Jaime Santiago at sa kabilang banda naman ay si Assistant Secretary Eliseo Cruz ng Department of Justice. Dahil nga mabilisan lang yung naging interval ng turnover kay Teves mula sa immigration ng Timor-Leste at sa mga tauhan ng Pilipinas, ito lang yung nadala ni Teves sa kanyang biyahe. Ito ay dalawang paper bag, isang kulay pula at isang kulay puti. Ang laman lang nito ay may mga tubig, tsinelas at meron ding mga kaunting pagkain. Pero pagdating naman dito sa eroplano ay hindi siya pinapabayaan. Merong binibigay sa kanya na pagkain at inaalalayan din siya ng mga tauhan ng Philippine Air Force. Matapos naman ng 5 oras, una munang tumigil ang eroplano sa Davao International Airport para sa refueling at saka ito bumiyahe pa Villamor Air Base. Saktong 11:80 ng gabi ng Huwebes, nakalapag na ang eroplano na lulan si Teves sa Villamor Air Base. Bago sumakay sa sasakyan ng NBI, ipinasuot siya ng bulletproof vest at helmet. At saka siya idiniretso sa headquarters ng NBI sa Pasay City. Dito dumaan sa booking process kung saan kinuha ang kanyang fingerprint at nagkaroon din ng medical procedure. Booking, yung mugshot, and then medical, siyempre. Sabi niya nga sa akin, marami siyang gamot na iwan dito. So, magkukonsult siya uli sa aming doktor, sabihin niya kung ano nararamdaman niya, titignan siya ng doktor, bago namin siya i-turn over sa aming detention facilities. Nakitaan naman ng ilang galos at pasa sa katawan si Teves, pero agad din itong ginamot ng doktor sa NBI. Paliwanag ni Teves, ito ay marahil sa pag-aresto sa kanya sa Dili, Timor-Leste. Matapos naman ang medical check-up, agad siyang kinuhanan ng mugshots at nagkaroon na siya ng pagkakataon na makita ang kanyang ina at abogado sa opisina ng NBI. Sabi ng DOJ, malaking tagumpay ang ginawang pag-aresto kay Teves dahil sa tulong na rin ng komunikasyon sa gobyerno ng Timor-Leste. Bagamat agaran ang nangyaring deportation, matagal na rin naman umanong plano na pabalikin si Teves sa Pilipinas mula pa noong Setyembre 2024. Na-approve na ito last September pa last year. Kaya lang nagkaroon ng mga delay dahil sa mga petition itong si Congressman si Arnolfo Teves. Kaya ngayon lang natin na i-implement. Mabilis naman yung communication natin. Bagamat merong mga konting delay, nakuha naman natin on time yung si Arnolfo Teves. Inaasahan naman na i-detain si Teves sa New Bilibid Prison pero sa detention facility ng NBI. Ang NBI na rin ang mag-a-assiste sa kanya sa pagpunta sa mga hearing sa korte para sa mga kasong nakabinbin laban sa kanya. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.